Ang depresyon ay maaaring mangyari sa kahit na sino, ngunit ang mga taong nakaranas ng pang-aabuso, nawalan ng mahal sa buhay o iba pang mga nakaka-stress na pangyayari ay mas malamang na dapuan ng karamdamang ito. Sa buong mundo, nasa 280 million katao ang may depresyon. Sa Pilipinas naman ay humigit kumulang 17 million na Pilipino ang pinahihirapan ng depresyon. Ang sakit sa pag-iisip kagaya ng depresyon ay hindi katulad ng anumang pisikal na sakit. Maaaring sa panlabas na anyo ay normal ang pagkilos ng isang tao. Subalit, may namumuong malalim na problema sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Good day, televiewers! Welcome po muli dito sa Gabay sa Mabuting Asal at isa na namang meaningful na talakayan ang gagawin natin today dahil ang ating topic ay napapanahon. Ito ang understanding depression. Ano nga ba talaga ang depression? Kaya nag-invite tayo ng isang ministro para tulungan tayo na mas maunawaan ang depression. Magandang araw po ka, Elmar! Magandang araw sa iyo, ka Venice, at magandang araw po sa mga sumusubaybay po sa amin sa programang ito. Ka Elmar, bakit po ba mahalaga na pag-usapan po at maunawaan ng marami pong tao ang depression po? Kailangan kasi na mag-spread o magpalaganap. Magpalaganap tayo ng awareness tungkol po dito sa depression. Kasi habang dumadami po yung mga tao na nagkakaroon ng kabatiran tungkol sa depression, eh mababawasan po yung paghusga doon sa mga taong meron ng ganitong kondisyon. Kagaya po ng natalakay natin sa nakaraan, kung natatandaan po ninyo, yung stigma, di po ba? Oo, yung pagkakaroon ng negatibong impression sa grupo ng mga tao. Tama, yung negatibong paniniwala sa isang grupo ng mga tao. So sa case na ito na pinag-aaralan po natin tungkol sa depression, may ilan pa kasi, di po ba, na may negatibong paniniwala. Ano po yung role po ng community, ng family and friends po natin para turuan po natin sila about depression po? Kapag ka ang tao na may depression ay nagkaroon ng isang supportive na community, environment, ma-feel niya o mararamdaman niya sa kanyang sarili na safe siya. So magkakaroon ng safe space sa taong yon na may depression at magiging magaan sa kanya na mag-express ng kanyang sarili, di po ba, masabi niya, halimbawa, tungkol sa mga mahal niya sa buhay, ma-share niya yung kanyang mga nararanasan, which is malaking tulong po doon sa mga taong may depression. Kapag open po, yung mga taong nasa paligid po niya, masasabi niya, kaya niya. Yes. Diba po? Kaya ko itong labanan kasi may taong nagsusupport po sa akin. At saka yung supportive na tao, basically, talagang meron siyang awareness kasi kaya niyang mag-support, di po ba? So, makatutulong siya na magpalakas ng loob ng taong may depression at kung kailangan talaga, Calvinist, ay lumapit o mahikayat yung may depression na lumapit doon sa mga professionals, halimbawa, psychologist, may mga psychiatrist po tayo. Minsan po kasi hesitant, di po ba, ang isang tao na may depression. Halimbawa, nahihiya, di ba, na baka malaman ng iba. Yes, so, yung taong yon na family, halimbawa, na supportive, mahihikayat niya na lumapit doon sa mga professionals. Ano po ba yung mga may iwasan po natin, ka Elmar? Kapag yung mga kapamilya, yung mga friends din and loved ones, supportive. Alam niyo po, Calvinist, at ng mga sumusubaybay po sa atin, yung kasabihang prevention is better than cure. Di po ba? So, kapag ka may awareness, so, mape-prevent yung paglala, halimbawa, ng sakit na depresyon. At saka kapag may awareness po tayo, Calvinist, yung mga taong nakakakilala ng sintomas na mamaya ay pag-aaralan po natin. Yung sintomas ng depression ay kanilang nalaman, mas malamang na hahanap sila ng agarang tulong na kanilang kailangan. Kaya may iwasan po yung mga nagsusuicide. Yes, isa pa po yan, Calvinist, tama, at na-raise nyo po yung term na yan. Ang depression po, ang isang pangunahing dahilan kung bakit ang isang tao ay nagpapakamatay. Ayon po sa pag-aaral, Calvinist, para sa kabatiran ninyo at kabatiran po ng mga sumusubaybay sa amin, 60% po, Calvinist, higit sa kalahati ang nagpapakamatay dahil sa meron silang major depressive disorder. Kaya nga kailangan ng awareness po para ma-prevent po
yung bagay na yan. Okay. So bago po natin puntahan yung symptoms, ano po ba ang definition ng depression? Kasi baka kasi yung iba, sinasabi nila depressed sila. Pero baka malungkot lang. Yes. Opo. So, puntahan natin yung mga nagsipag-aral. Opo. Ayon sa World Health Organization po, ang depression na tinatawag ding depressive disorder ay isang common mental disorder. So it involves a depressed mood or loss of pleasure or interest in activities for long periods of time. Meron tayong dalawang bagay na dapat na matandaan sa definition po na yan na binigay ng mga eksperto. Opo. Unang-una po dyan, Cavinis, ang depression, ayon po sa binasa natin, ay isang mental disorder. So, ibang-iba po siya sa sakit sa katawan. Siyempre, kasi kapag katawan, ano po ba yun, Cavinis? Physical, di po ba? Physical. So, iba ang mental illness sa physical illness. Ang depression ay isa pong mental illness. Pangalawa po, Cavinis, ang depression ay, ang sabi nga ay, long periods of time. So, mahabang panahon siya. Persistent po siya o tumatagal. Kaya, gaya ng sinabi ninyo kanina, ibang-iba siya doon sa tinatawag natin na normal na kalungkutan. Nabanggit niyo po, Elmer, na long periods of time na sad ang isang tao. Yes. Gaano po katagal po yun? Tumatagal po siya ng ilang linggo at may ilang Cavinis na umaabot talaga ng ilang mga buwan yung kanilang kalungkutan. Na malungkot lang talaga yung Malungkot emosyon po po sila. nila. Opo. Okay, so ano pong nagiging result po nun? So ang resulta po kapag ang tao ay may depression, di ba sabi natin ay mental illness. Pero para malaman po ninyo at ng mga sumusubaybay sa atin, naaapektuhan din po yung kanyang physical na katawan. Kaya may ilan po na, halimbawa, walang ganang kumain, di ba? Hindi makatulog, ayan po. At saka halimbawa, may depression ng isang tao, maaapektuhan din yung kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Kaya meron tayong nababalitaan na mga magulang, sana hindi mangyari sa atin. Ano po, magulang na napababayaan yung kanilang mga anak sapagkat ang magulang ay mayroon pong depression. Naapektuhan din ito yung kanyang relasyon sa kanyang mga kaibigan. May ilan kasi hindi na lumalabas ng bahay, Cabinis. Andun na lang nagkukulong sa kanilang kwarto. Ano po? Naapektuhan din yung mga pag-aaral, lalo na ng mga estudyante. Bumabagsak sila sa school. At ang iba naman, yung paghahanap buhay. Hindi na makapagtrabaho dahil sa matinding kalungkutan. Elmer, yung mga may mental health disorders po, lalo na po yung mga depressed, are they aware that they are doing it, na nasa loob lang sila ng room for months, di natutulog, di kumakain po? Maaaring sila po ay aware, Vinis, na doon lang sila, nagkukulong sa kwarto. Maaari din naman na hindi sila aware. Kaya mabuti po na may magbantay, may magpaalaala, may kumusta, o magkumusta, kumbaga, doon sa may depression. So, kailangan mag-check-in dun sa Yes. mga friends nyo, loved ones. Lalo yung Kumusta? family, di po Opo, ba? lalo yung family. Yes po. Gusto lang nating linawin, Cabinis, na at sa mga sumusubaybay po sa amin na maging maingat tayo sa paggamit po ng salitang depression. Kasi minsan, yung depression at saka yung kalungkutan na pagpapalit, Yes. na pag-i-interchange. May narinig nga po ako nung nakaraan na nagsabi na depresya, samantalang malungkot lang naman. Kagaya ng pinag-aralan natin kanina, Cabinis, napakalaki na pagkakaiba ng depression doon sa karaniwang kalungkutan. Yung kasing karaniwan, Cabinis, malungkot ka ngayon, mamaya okay ka na, di po ba? Pero yung depression, mahabang panahon. Kaya parang nagiging insult siya doon sa mga taong may talagang depression. Sipin po ninyo, yung kondisyon nila, ganun-ganun lang na nasasabi nung walang depression. Ay ulitin po natin, Cabinis at mga sumusubaybay po sa amin. Iba po ang depression sa feeling sad. Ang sad, malungkot ka, samantala ang depression ay isang mental illness. Seryosong mental illness po. Na nauuwi sa suicide. Yes po. Elmer, bakit po nagkakaroon po ng depression ng isang tao? Ang isa po sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng depression, which is one of the factors kung bakit may depression ng isang tao, ay yung stress. Lahat tayo meron yan, Cabinis. Opo. Siguro yung mga taga-subaybay po natin, meron yan. Lahat tayo talagang nararanasan ng iba't ibang stress. Ang iba dahil sa hindi kayang mag-cope nung stress na kanilang pinagdadaanan ay nauuwi doon sa depression. May friend po kasi ako, sinabi po niya depressed siya kasi na-heartbroken siya. Yes. So, oo. cause din po yun. Maaari po.
Lalo kapag hindi niya kaya, sabi nga natin, mag-cope doon sa stress na yon. Yung iba naman, kabinis, namatayan. Opo. Mahirap yun. Wala naman sigurong namatayan na okay lang sa kanya. Di ba? Lalo na po kung yung mahal niya sa buhay na yun ang pumanaw, halimbawa. Masakit sa tao yun, di po ba, kabinis? Opo. Ang iba, dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman, apektado, maging yung kanyang isipan. Hindi niya kaya, hindi niya na alam kung paano siya babangon po. Yes po. Yung iba naman, kabinis, nawalan ng trabaho. Lalo, halimbawa, napakatagal na niya sa trabahong yun. Bas, yun lang ang namamalaging source of income niya. Nawalan siya ng trabaho. Sino ba naman ang hindi malulungkot doon? Pero kagaya nga sinabi natin, yung iba hindi makapag-cope, kaya sila nade-depress. So, kailangan po nating maging mabait sa bawat tao na hindi po dapat natin nilalanglang yung problema ng bawat isa. Kasi yung mabigat sa isa, Yes po. yung iba magaan sa kanya, pero dapat kung nakikita mong mabigat sa kanya, dapat irespeto po natin. Yes, yun. iba-iba kasi tayo, kabinis, di ba? Opo. Iba tayo ng upbringing, iba tayo ng environment, iba pag-uugali natin. Kaya na kapag yung iba nagtataka, bakit siya depressed, ako hindi? Pareho lang naman kami na pinagdadaanan, di ba? Pareho lang naman kami ng problema. Which is hindi mo dapat isipin yun kasi magkaiba nga kayo eh. Kung madali sa'yo, baka sa kanya, hindi. Kaya sabi nga ninyo, maging maunawain tayo at irespeto natin kung ano yung kanyang pinagdadaanan. Ayun, Ka Elmar. So, ano pa po ang mga dahilan kung bakit po nagiging depressed ang isang tao po? Kapag meron po siyang physical health problems, sakit, di po ba? Halimbawa, yung talagang mabibigat na sakit, kabinis, yung cancer, di po ba? Ang iba, nag-aalala, sa labis na kanyang pag-aalala, paano niya imamanage yung kanyang katawan, paano niya imamanage yung kanyang pamilya, di ba? Naapektuhan maging yung kanilang pag-iisip. Meron lang, curious lang po, naisip Opo. ko lang po. Kasi may napanood po ako na dun sa isang mayamang bansa, stable siya, pero depressed siya. Tapos ang dami pong nagsisuicide dun sa bansang yun. Opo, maaari kasi sa unang tingin eh. Pag tiningnan mo yung isang tao, parang normal, di po ba? Opo. Maayos yung kanyang itsura na panlabas, pero yung kasing sa isip, hindi na may measure yon ng paningin lang. So, yung sinasabi po ninyo, maayos yung kanyang buhay, pero depressed siya, maaari sabi nga natin, sa unang tingin, pero hindi natin alam, baka meron siyang malalim o mabigat na pinagdadaanan doon sa kanyang damdamin at isipan. Okay po. Opo. Ano pa po ang mga nagiging cause po ng depression po? Yung paggamit po ng ipinagbabawal na gamot. At yung paglalasing, siyempre po, kabinis. Kaya hindi po advisable. At mga taga-subaybay po sa amin, na kapag ka may problema, ay anong gagawin? Mag-turn into vices. Yes, gagamit ng pinagbabawal na gamot. Lalong lalala yung kanyang kondisyon. Malungkot siya, gumamit siya noon, lalong lalala yung Dinagdagan mo pa Yes, tama yung po, kalungkutan. Kaya talagang mapupunta ka na sa butas ng depression. Yes, tama po. Di ba? Hindi ka na makakaahon. Yes po. So ano po yung mga sintomas na kailangan malaman po nating lahat para maging aware po tayo na ang isang tao po ay may depression? So kanina, may binanggit na tayo ng mga ilan. At sana natatandaan po ng mga sumusubaybay po sa atin. Pero yung ibang mga karagdagang sintomas ng depression ay, halimbawa, yung feeling sad, Yes, karaniwan na that po yun, one. malungkutin, irritable, nahihirapan siyang mag-focus o mag-concentrate. Ang pakiramdam po niya ay nawawalan siya ng pag-asa, hopelessness, yung sabi niyo po kanina. Opo. Yung pag-iisip ng pagpapakamatay, yung suicide, pagbabago sa ganang kumain o sa timbang niya, pakiramdam na laging pagod o wala siyang kasigla-sigla. Mahalaga, kabinis at mga sumusubaybay po sa atin, na kapag yan ay nakita natin sa isang tao, o sa ating sarili mismo, napansin natin na meron tayo ng mga sintomas na yan. Di ba? At least kasi mga 5. Yun, dun sa mga symptoms. Yes, sa mga symptoms na yun, at least 5 sa mga yun, meron ka, kailangan mo na sigurong kumonsulta sa mga eksperto, halimbawa psychologist o mga psychiatrist. Opo. Bakit po mahalaga na agad po na makapagkonsulta po sa profesional ang tao pong may symptoms ng depression? Ang talagang makatutulong at nakakaalam kung ano yung ating kondisyon, yung mga eksperto sa bagay na yan. Kaya sabi nga natin, huwag tayong mag-self-diagnose. Ano po? Yes. Lalo huwag tayong mag-self-medicate. Iinom tayo ng gamot na para sa depression
nang hindi natin ikinukonsulta doon sa mga may alam. Di po ba, Kabinis? Mapanganib po yun. Ano po, mga taga-subaybay po sa amin. Kaya kailangan sa professional po agad na lumapit Yes kapag may po. symptoms. Yes po. Ang tinalakay po natin, Kabinis, ay major depressive disorder po lamang o yung tinatawag din na clinical depression. Meron pa pong iba't ibang uri ng depression na kailangang malaman po ng mga taga-subaybay natin. Kaya para malaman po natin kung ano-ano pa po ang mga disorders na ito, panoorin po natin ito. Other than major depressive disorders, here are other types of depressive disorders. Atypical depression is a specifier added to the diagnosis of major depressive disorder. It is assigned when certain signs and symptoms are present majority of the time during a major depressive episode. Persistent depressive disorder, PDD, is also known as dysthymia. It is characterized by a depressed mood that is present for most of the day, most days for at least 2 years, or for 1 year in children and adolescents. Perinatal depression is a mood disorder that occurs before or after a child's birth. Prenatal depression is diagnosed when depression begins during pregnancy, while postpartum depression begins after birth. Premenstrual dysphoric disorder, PMDD, is a condition characterized by severe irritability, lability, shifting moods, depression, or anxiety during the 1 to 2 weeks prior to the beginning of menstruation. Seasonal affective disorder, SAD, is a form of depression in which symptoms occur and recur seasonally. Bipolar disorder, a major depressive episode may occur as part of bipolar disorder, the condition formerly known as manic depressive disorder or manic depression. It causes shifts in mood and energy, as well as actions and behaviors. Welcome back po dito sa Gabay sa Mabuting Asal. Ka Elmar, kailangan lang po nating linawin sa ating televiewers na kailangan clinically diagnose po kayo ng psychiatrist para masabing depressed po kayo. Apo. Hindi yung kapag yung nabanggit po natin ng mga simptomas kanina na meron po kayo lahat ng yun, sasabihin nyo na po sa sarili nyo na depressed po kayo. Hindi po. Kasi may mga exams, test pa po para masabi po ng psychiatrist na kayo po ay depressed. Yes po, tama po, Kabinis. Kaya po, Ka Elmar, paano po ba natin mape-prevent ang depression? Apo. Baka kasi magtanong po yung mga sumusubaybay sa atin. Ina-expect nila ay cure yung ating ituturo. Ano po? Mas mahalaga na prevention po muna. Kasi meron tayong kasabihan, kagaya ng binanggit na kanina, prevention is better than cure. Kasi mas mabuti na po na maagapan yung paglala kaysa dun sa magpagamot dahil sa Depressed ka na. or malala na siya. Tama po kayo. Apo. So ito po ang ilan sa mga sinasabi ng mga nagsuri na maaring gawin para ma-prevent po yung paglala ng depression. Okay, so ihanda nyo na po ang inyong pen and paper dahil ito na po ang gagawin po natin para labanan ng depression. Go ahead po, Ka Elmar. Yes po. Ang isa po rito ay know your own warning signs. So iba-iba kasi tayo, Kabinis, na talakay na natin kanina. Iba-iba po yung mga warning signs na dapat ay aware po tayo sa ating sarili. Ano po? May ilan na pagod, may ilan na nahihirapan sa pagtulog, hirap mag-focus. So iba-iba po yan. Kailangan kilala natin yung ating sarili. Yes. Kung nararanasan po natin yung mga warning signs na ito, ay wag nating hintayin na ito po ay lumala. Sinabi niyo na po kanina, magpakonsulta. Di po ba? Wag tayong magsi-self-diagnose, kundi ilapit natin dun sa mga nakakaalam. So if you're experiencing these things po, check and balance po dapat, mga Yes po. televiewers. Apo. At isa pa po, Kabinis, listen to what people say about you. May mga pagkakataon na yung taong depressed, hindi niya alam na mayroon na pala siyang depression. Di ba? Akala niya okay lang siya. Pero yung mga taong nakapaligid sa kanya, halimbawa yung family niya, mga kaibigan niya, maaring yun ang nakakakita, napapansin. There's something wrong. May pagbabago. Yes, there's something wrong about you. So, if for example, a person or your friend, family will ask you, are you okay? Di ba? Okay ka lang ba? Medyo ano ka na nun, matawagan ka na ng pansin. Di ba? At i-check mo yung sarili mo sapagkat napansin ng mga nakapaligid sa'yo. Yes. Ano pa po ang mga kailangan po natin gawin para ma-prevent po?
isang paraan na pwedeng gawin ay look at the recent pictures of yourself. Apo. So, tingnan natin yung ating mga larawan. Maaari kasi doon sa mga larawan natin, yung bago wag yung bata pa lang, baby pa lang, yun ang ating. Wala tayong malalaman doon. So, doon sa recent pictures, tingnan po natin ano itsura natin doon. Kabinis. Kasi baka walang kasigla-sigla. Diba? Namumutla, ang payat-payat. Yes. Ang saya-saya ng mga nakapaligid sa'yo, ikaw lang mag-isa yung malungkot. Di po ba? So, medyo, na yun, warning sign na rin siya. Matatawagan ka na ng pansin. Ano po? Ang isa pa po ay vent out strong emotions. So, ang ibig sabihin lang po nito, kung meron tayong nararamdaman sa sarili natin na matinding kalungkutan, wag po natin itong kimkimin. Lagi ko po yung naririnig sa mga parents ko po. Wag kimkimin ang sama ng loob. Kailangang magsabi sa trusted persons. Yes, i-share mo siya. Sabihin mo siya. Lalong-lalo mag-unload. Yes, sa pamilya. Napakalaki po ng maitutulong nito. Sabi nga ninyo, unloading. Kumbaga, aalisin mo siya. Hindi lang ikaw ang papasan, kundi i-share mo siya sa mga mahal mo sa buhay para makatulong sa'yo. And bilang Iglesia ni Cristo po, we unload it to our Almighty God. Yes. Isusuko niyo po sa Kanya kasi hindi mo na kaya. Yes. So, Ama, kayo na po ang bahala. Yes, kasi hindi ko na po po talaga kaya. Which is the most important, ano po, Kabinis? Above anything else, more than the knowledge of the people of this world, yung salita ng Diyos, ang dapat na makatulong talaga sa tao para, kumbaga, maging maayos ang kanyang pakiramdam. Thank you po, Ka Elmar. And aside from the prevention, tips and techniques on how to prevent depression po, ano po ba ang sinasabi ng Biblia kung paano po natin dadalhin ang depression sa pagbabalik po ng Gabay sa Mabuting Asal? Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Gabay sa Mabuting Asal. Sa napanood po ninyo kanina ay tinalakay po ang ilang mga kaparaanan upang maiwasan ang pagkakaroon ng depression. Ang Biblia po higit sa lahat ay may itinuturo rin kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga ito. Kagaya po halimbawa ng mababasa po natin sa 2 Timoteo 3:1, ganito po ang nakasulat. Subalit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating, magsisimula, ang mapapanganib na mga panahon ng matinding stress at ligalig, mahirap harapin at mahirap batahin. Yung kanina pa na binabagit po namin na hindi maiiwasan ng stress, yan din po ang sinasabi ng Biblia. Ang totoo nga po, noon pa ay ipinagpapauna na po ng Biblia na sa mga huling araw na yan po ang panahon po natin ngayon. Magsisimula ang mapapanganib na mga panahon ng matitinding stress at ligalig at yan naman talaga ang nakikita natin ngayon. Bagamat normal po na ang reaksyon ay mag-alala, mabalisa, mabahala, subalit dapat po ba itong makapinsala sa maayos nating pamumuhay? Ganito po ang sagot ng Biblia sa Mateo 6:27 at 25 at 26, ganito po ang ating mababasa. At sino sa inyo sa pamamagitan ng pag-aalala at pagiging nababahala ang nakapagdagdag ng isang unit ng sukat, siko, sa kanyang taas o sa haba ng kanyang buhay? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tigilan ang pagiging palagiang balisa, nababahala at nag-aalala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba ang buhay ay higit sa uri kaysa pagkain at ang katawan napakalayo at higit na napakahusay kaysa pananamit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim ni umaani ni nagtitipon sa mga kamali, gayon may patuloy silang pinakakain ng inyong amang nasa langit. Hindi ba kayo'y higit na mahalaga kaysa sa kanila? Sana napansin po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang pag-aalala po, pagkabahala na ito ay isa sa nakapagbibigay ng stress sa tao ay hindi makapagdaragdag ng haba ng ating buhay. Ang totoo nga po, nakapagpapaikli pa nga po ito sa ating buhay sapagkat hindi lamang ang maaapektuhan nito ang kalusugan ng ating isip, kundi maging ang kalusugan ng ating katawan. Kaya sa halip na mabalisa sa mga stressful na situations na dumarating sa ating buhay, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat po nating gawin? Pakinggan po ninyo ang nakatala dito sa Filipos 4:6. Ganito po ang ating mababasa.
Kaya huwag ninyong payagan kailanman ang inyong sarili na nininyerbiyos at balisang nababahala tungkol sa anumang bagay. Manapa sa bawat sitwasyon, dapat kayong taimtim na magpatuloy sa pakikiusap sa Diyos, sa pananalangin tungkol sa inyong problema at mga pangangailangang taglay ninyo. At tiyakin ninyo na pasasalamatan ninyo siya kung paano niya isinakatuparan ang lahat ng bagay dahil sa kanyang matinding malasakit sa inyo at dahil sa marami niyang mga pagpapala kapwa sa nakaraan at sa kasalukuyan. Tama po ang itinuturo ng mga eksperto para maiwasan po ang depression, kagaya ng pinag-aralan. Tama rin na sakaling meron na po ng sakit na ito, maraming treatment na maaring gawin ng tao. Tama rin po na malaki ang maitutulong ng ating pamilya, ng mga taong magpapalakas po ng ating loob. Pero sino higit sa lahat ang may magagawa para po sa ating kapakanan? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya higit sa lahat, ang pinakamabuti na magawa po natin anuman ang ating sitwasyon, mabuti man yan o hindi mabuti dahil marahil sa mga stress na dumarating sa buhay natin, ay maalala natin una ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Makakaya po natin ang lahat at kayang-kaya po natin ang lahat dahil hindi niya tayo pababayaan. Lagi lang po nating isa-isip at tandaan, hindi tayo nag-iisa. Maraming makatutulong sa atin, mga mahal natin sa buhay, higit sa lahat, ang ating Panginoong Diyos. Magbabalik po ang programang ito ng Gabay sa Mabuting Asal. Welcome back po dito sa Gabay sa Mabuting Asal. Ka Elmar, bilang panghuli pong payo sa ating mga manunood, ano po ba yung lagi po nating dapat sasabihin sa ating mahal sa buhay o kaibigan na malungkot o ang iba naman po ay depressed? Kung ako, halimbawa, ay meron po akong mahal sa buhay na dumadaan sa depression, ang isa sa mahalaga na magagawa ko ay mapalakas yung kanyang loob. Kaya yung pagsasabi na hindi ka nag-iisa, nandito lang ako, nakahanda akong tumulong sa'yo. I'm here for you, yes, I care for you. Yes po, tama po. Napakalaking bagay po nun para kahit papano ay gumaan po ang kanyang pakiramdam. At sasamantalahin na rin natin ang pagkakataong ito at doon sa mga sumusubaybay po sa amin na mga kapatid sa iglesia, kung sakali man po, na meron po kayong nararamdaman, huwag po kayong mag-atubili na lumapit po sa mga counseling officers, district counselors, na nasa inyo pong distrito, nakahanda po silang tumulong po sa inyo. Yes, Ka Elmar. Kaya ano po ang takeaway niyo po sa ating episode today? So, Ka Vinis, sa mga sumusubaybay po sa atin, napakahalaga po ng awareness. Maging maalam, magkaroon tayo ng karunungan tungkol sa depression para mabawasan yung paghusga at makatulong po tayo sa mga taong dumadaan po sa mental illness na ito. At higit sa lahat, yung mga salita ng Diyos, Kabinis, na sana ay nakapagbigay inspirasyon sa mga tao na dumadaan po sa depression. Yes, and Ka Elmar po, no, at sa mga mahal po nating televiewers, come to think of it po, bilang Iglesia ni Cristo po, nariyan po ang pamahala sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo V. Manalo na nagmamalasakit po sa atin. At nariyan po ang ating Panginoong Hesukristo. Lalo na po, nariyan po ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama na lubos pong nagmamahal sa atin. Kasi sometimes po, we look po in the wrong places. Yes. For love, for hope. Pero po, when we look up, nariyan po ang ating Panginoong Diyos na naghihintay sa atin po para tulungan tayo. Kaya kapag kasama po natin ang ating Panginoong Diyos, wala pong makapananaig po sa atin. Lahat po malalagpasan po natin. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa talakayan po namin ngayon sa episode po na ito. Maraming salamat po mga minamahal po naming televiewers. Hanggang sa muli po nating talakayan, ito po ang Gabay sa Mabuting Asal.